Si Futaro ay matalino pero salat na pulubi na gumagawa ng mga maliliit na trabahong pampabayad ng utang ng pamilya niya. Ngunit nang makatanggap siya ng trabahong magtuturo sa 5 mayayaman at bosti na mga bading, pinupukaw niya sila gamit ang nerd na usapan at binibigyan ng kakaibang leksyon sa biology sa labas ng klase. Malapit na kainin ni Futaro ang murang tanghalian nang dumating ang pulang buhok na kontrabida, si Itsuki, at gusto rin ang upuan. Nagbanggaan sila sa ibabaw ng mesa pero agad nagkasundo at nagpasya na umupo ng magkasama. Napansin ni Futaro na bagong estudyante si Itsuki at nagmula sa mayamang pamilya dahil sa mamahaling pagkain na kinakain niya. Pagkatapos, habang nagsisimulang kumain, sinaway siya ni Itsuki dahil pinag-aralan niya ang mga papel ng pagsusulit sa mesa, kaya inagaw niya yon at nakita na may perpektong score siya. Nahihirapan sa pag-aaral, humihingi siya ng tulong kay Futaro pero hindi siya pinansin ni Futaro at mabilis niyang tinapos ang murang tanghalian. Inalok niya na hatiin ang pagkain niya dahil alam niyang hindi busog ang kinain niya, pero tumanggi siya. Tinawag siyang di matuturo at tanga, at diretsahang binabalaan na huwag siyang magpakabusog kung ayaw niyang magmukhang Jabba the Hutt. Sa mga oras na yon, tumawag ang nakababatang kapatid na si Reiha, at ipinaliwanag niyang nakahanap ang kanilang ama ng tutoring na trabaho para kay Futaro. Kung bayad ng ganoon kabuti na makakatulong pambayad ng utang nila, pero sa kanyang pagkakabigla, kailangan niyang magturo kay Itsuki, ang dalagang kakalaban lang niya sa away. Pagbalik sa klase, nakita ni Futaro si Itsuki na pumapasok at gustong mapasama sa kanya ng mabuti. Sinubukan niyang batiin siya pero binigo siya nitong pansinin matapos ang magaspang nilang unang pagkikita. Kinabukasan, sinubukan ulit ni Futaro na ayusin ang lahat habang tanghalian pero napapaligiran na siya ng mga kaibigan. Pinagtatawanan siya ni Itsuki at sinabihan siyang sa kawalang sweldong buhay niya, humanap na lang ng ibang mesa. Pagkaraan, dumating si Futuro sa apartment ni Itsuki para sa unang sesyon ng pagtuturo. Namamangha siya sa karangyaan ng gusali na pagtanto kung gaano kayaman ang babae. Biglang hinahamon siya ng ilang babae dahil sinusundan si Itsuki. At nabigyan ng sulok, tumakbo si Futuro papunta sa elevator. Ngunit na-miss si Itsuki habang nagsasara ang mga pinto, hindi susuko, tumakbo siya pataas para abutin siya. Tanong naman ni Itsuki kung bakit siya narito. Ibinunyag ni Yutaro na siya ang kanyang tutor, na ikinagulat niya, at iginiit niyang mula ngayon magiging magkapartner sila, gusto man niya o hindi. Bigla namang bumukas ang pintuan ng elevator at lumabas ang 4 na kambal na kapatid ni Itsuki, Mikyu, Nino, Jatsuba, at Ichika. Nahihirapan si Futaro tanggapin na kailangan niyang turuan ngayon ang 5 kambal ng sabay-sabay. Sa loob, sinusubukan ni Futaro na magpakilala ng formal bilang kanilang tutor, pero wala namang nakikinig. Ngunit may isang kapatid na babae, si Jatsuba, na tinanggap siya at hinila pataas para ipakilala sa iba. Si Itsuki, Mikyu, at si Nino ay lahat nagpaka-ar naman sa kanya, kaya dinala siya ni Jatsuba sa kwarto ni Ichika, na grabe ang kalat. Binuksan ni Jatsuba ang ilaw at nakita si Ichika na nagtatago sa ilalim ng kumot. Sinusubukan ni Futaro na pilitin siyang mag-aral pero hindi niya pinapansin. Nang hilahin niya ang kumot, aksidenteng nahuli niya siyang mukhang masarap kainin. At mabilis na sumubok palabas. Paglaon, tinipon niya ang 5 sa mesa, determinado na magsimulang magtutor. Pagkatapos, isang kapatid na babae, si Nino, ay mabait na inalok sa kanya ang sariling lutong cookies, at nang kumain siya ng isa, siya ay nahimatay at ang susunod na nakita niya ay nagigising na siya sa loob ng taxi sa labas ng kanyang bahay. Mula sa upuang pasulong, inamin ni Itsuki na nahanap niya ang address niya sa student handbook at binanggit na pinaalis na naman ng kanyang mga kapatid na babae ang isang tutor. Pagkatapos noon, sinalubong sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Reha, at nahumaling kay Itsuki, iginiit niyang hindi siya aalis at mananatili para sa hapunan. Sabay sa hapunan, tinanong ni Reiha ang tungkol sa tutoring job, at nagsinungaling si Futuro na naging maayos ito, sinenyasan si Itsuki na makisalo para hindi mainis si Reiha. Sinabi ni Reiha kay Futuro kung gaano siya kasaya na makapagsimula na silang magbayad ng utang, at nagulo si Itsuki nang marinig iyon. Pagkatapos ng hapunan, matatag na sinabi ni Itsuki na hindi niya kailangan ng tutor at mag-aaral siyang mag-isa, pero papayagan niya siyang magturo sa kanyang ibang mga kapatid na babae. Sigurado si Futuro na matutulungan niya sila, pero hindi niya alam na bagsak lahat ng mga kapatid na babae. Kinabukasan, bumalik si Futaro para pag-usapan kung ano ang ginawa sa kanya nung huli silang magkita, at linaw niyang hindi siya alis bilang kanilang tutor. Nino sinasabi na dapat sumuko si Futaro, ini-insist na hindi naman nila kailangang magtutor. Pagkatapos, inalok sila ni Futaro na kung mapapatunayan nilang hindi nila siya kailangan sa pamamagitan ng isang pagsusulit, susuko siya at tatabi. Sinabi ni Futaro na ang kailangan lang nilang gawin ay makakuha ng hindi bababa sa 50 puntos para siya ay mawala na. Ayaw-ayaw, umuupo ang magkakapatid para kunin ang pagsusulit. Pagkalipas ng ilang oras, tapos na sila at binibigyan ni Futuro ng grado ang bawat isa. Ibinunyag niya ang kakilakatakot na katotohanan na, kapag pinagsama, ang kanilang mga marka ay umabot sa perpektong 100 puntos.
Pero wala ni isa sa kanila ang pumasa. Nagkakawatak-watak ang magkakapatid papunta sa kani-kanilang kwarto sa hiya, habang nakatayo si Futuro, na pagtatanto na talagang may posibilidad silang mabigo. Kinabukasan, nagpapaakyat si Futaro papuntang paaralan at nasa labas ng gusali. Napapansin niya ang isang marangyang sasakyang hindi pa niya nakikita dati. Bumukas ang mga pintuan at sabay na lumabas ang mga magkakapatid na babae. Nang makita nila ang pinagpunit-punit na mukha niya, nagmamadaling lumayo ang mga babae kay Futaro, iginiit na hindi nila siya kailangan at hahanap sila ng sarili nilang paraan para makapagtapos. Hindi sumuko si Futaro, ibinato niya sa kanila ang unang tanong mula sa kanyang pagsusulit, pero wala sa kanila ang makasagot. Sa loob ng paaralan, napagtanto ni Futaro na hindi sinuportahan ng mga kapatid ang kanyang pagsusulit at galit sila sa kanya, pero bumuo pa rin siya ng plano para panumbalikin ang loob nila isa-isa. Bigla niyang napansin na alam ni Miku ang sagot sa tanong niya kanina, at nastun siya kung bakit hindi siya sinagot nito. Pagkakain, agad na lumapit kay Miku si Futaro. Nakita niya ang matcha soda niya at naintriga, humihingi siyang matikman dahil hindi pa siya nakakakainom noon. Pero tumatanggi si Miku. Hindi siya gustong makipagbahagi sa kanya. Pagkukumpisal ni Futuro na tatakain siyang tanungin tungkol sa pagsusulit, biglang naputol ni Jatsuba. Pagkatapos dumating si Ichika, tinutuya si Futuro na may kisap mata habang sinasabi kay Jatsuba na bigyan sila ng espasyo. Sinabi ni Jatsuba na sumama si Ichika sa tutorial, pero tinanggi ito ni Ichika, sabi niyang dapat masaya ang school, puno ng alaala ng pagiging tinapatan at ng makapangyarihang paghawak kamay. Naiinis si Futaro dahil hindi siya kailanman umangal sa masayang buhay eskwela na iniisip ni Ichika. Pagkatapos, bigla na lang tinanong ni Jatsuba si Mikyo kung may gusto ba siya sa isang tao. Namumula ang mukha ni Mikyo at nag-alis siya ng may galak, itinatanggi iyon, pero nagkatinginan sina Jatsuba at Ichika, halata nilang umiibig si Mikyo. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Futuro sa klase at may nakita siyang sulat sa mesa mula kay Miku, hinihiling na magkita sila sa bubong paglabas ng klase. Si Futuro ay napapaisip, nag-aalala kung siya ba ang taong may nararamdaman siya. Sa ilalim ng lahat, pinaghihinalaan ni Futuro na biro lang ang sulat, pero kahit ganoon, pagkatapos ng klase, nagpapasyang pumunta siya. Pagkatapos, lumabas si Miku. Pinapasalamatan niya siya sa pagbabasa ng kanyang liham at sinasabi na may sasabihin siya sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Futuros, naghahanda sa isang pag-amin, pero sa halip, tahimik na sinagot ni Miku ang unang tanong sa kanyang pagsusulit. Nakahinga ng maluwag si Miku at aminado na gusto niyang mas maayos itong sabihin, pero nanlumo si Futura. Tinatanong niya kung may iba pa siyang balak ikumpiska, pero itinanggi niya ang mga chismis. Habang umikot siya para umalis, hinahawakan siya ni lalaki sa kamay. Humahulog ang telepono niya at nalantad ang wallpaper ng Warlord Crest. Nahiya. Miku, ang totoo, na mahal niya ang mga warlord ng Sengoku period. Lahat nagsimula nang ipinakita ni Jatsuba sa kanya ang isang laro, at mula noon, naging obsessed na siya. Naglalaro siya, nagbabasa ng mga libro, at pinag-aralan ang kanilang kasaysayan. Kahit na iniisip ng lahat na kakaiba siya, pinapakiusapan niya si Futaro na huwag siyang tingnan bilang kakaibang babae. At para sa kanya, kakaiba siya, pero ito rin ang perpektong pagkakataon para mapalapit sa kanya. Sinasabi niya sa kanya na hindi ito kakaiba. Ipinagmamalaking ipinakita ang kanyang perpektong marka sa kasaysayan. Tinanggap ni Miku ito bilang hamon, iginiit niyang mas alam niya kaysa sa kanya tungkol sa mga warlord. Pagpapalitan nila ng kuro-kuro tungkol sa mga warlord hanggang sa maglaro ng talin si Futuro at linlangin siya. Pinagtatanghal niyang kailangang umalis at sinasabi na kung talagang gusto niyang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa mga warlord, dapat siyang sumali sa kanyang pagtuturo, pamumula ang mukha. Ayaw pero pumayag si Miku. Bago sila maghiwalay, binili niya para sa kanya ang isang matcha soda bilang tanda ng mabuting loob. Nagbabala siya na wala itong uhog, pero natigilan si Futuro sa pagkagulo. Napapailing si Miku, hindi nagulat na hindi niya alam ang reference, at tinawag siyang puro yabang lang. Nainis, nagpangako si Futaro na mag-aaral pa ng mas mabuti, determinado na masupil ang kaalaman sa kasaysayan ng mga Panginoon ng digmaan. Kinabukasan, tinawag ni Futaro si Miku na magkita pagkatapos ng klase. Tiyak sa sarili, hinamon niya ulit si Miku tungkol sa kasaysayan ng warlord, pero tumakbo si Miku, takot na mapasama sa pagpapayo. Na-realize ni Futaro ang pattern na palagi silang tumatakbo kapag may pag-aaral. Hinahabol niya siya, saka nabangga si Jatsuba, at nang tumakbo siya lampas sa kanya, nadiskubre niya ang isa pang Jatsuba. Matapos ang nakakagulong inkwentro sa isang doppelganger. Nalalaman niyang ang unang Jatsuba pala ay si Miku na nagkukunwaring naka-headphones at nakababa ang mahabang buhok, kaya hinabol niya siya muli. Nagtatapos silang tumatakbo sa loob ng paaralan, pinagdedebatehan ang mga warlord habang papalayo, hingal na hingal. Sila huminto na, at nakaunang upuan si Futaro para panoorin siyang tanggalin ang medyas at ipakita ang makinis na snow-snow. Pagbili pa ni Futaro ng inumin para sa kanilang dalawa, pati na ang isa pang matcha soda para kay Miku.
Ipinagmamalaki niya ngayon alam na niya ang kwento ng nana, nagbabad ng buong gabi sa pagbabasa ng mga libro para lang makasabay sa kanya. Itinatago ni Miku ang kanyang mukha. Inaamin niyang hindi niya pwedeng malaman ng mga kapatid niya ang pagkahumaling niya sa Warlord. Pakiramdam niya siya ang tanga sa kanila, pero banayad siyang sinabihan ni Futuro na siya pala ang pinakamatalino dahil siya ang may pinakamataas na marka sa kanyang pagsusulit. Ngunit umiling si Miku at hinihimok siyang talikuran siya at mag-focus sa iba pa. Pero tumatanggi si Futuro dahil trabaho niya ang turuan silang 5 para makagraduate silang may ngiting nasa mukha. Tahimik nang umingiti si Miku sa kanyang determinasyon pero duda pa rin siya na posible yon. Kinikilala ni Futaro na halos imposibleng gawin pero naniniwala siyang kayang gawin ni Miku ang nagagawa ng mga kapatid niya at kayang gawin ng mga kapatid niya ang nagagawa ni Miku. Ipinakita niya sa kanya ang mga sagot sa mock test nila at napagtanto nilang walang magkapatid na nagkaparehong tamang sagot na nagpapakita na may potensyal silang lahat na magtagumpay. Kinabukasan sa aklatan, tinuturuan ni Futaro si Jatsuba nang dumating si Miku at tahimik na hinila mula sa estante ang isang aklat tungkol sa mga mandirigmang pinuno ng kasaysayan. Tapos sabi niya na gusto niyang subukan mag-aral at mumiti si Futaro at Jatsuba sa kanyang desisyon. Hindi makapigil si Jatsuba sa pang-aasar, tinatanong kung si Futaro ba ang lalaki na kinahuhumalingan ni Miku. Namumula ang mukha ni Miku pero itinanggi niya ito. Kinabukasan, nagpunta si Futaro sa apartment ng magkakapatid at inisip niyang sira ang pinto dahil hindi ito bumubukas kahit gaano pa niya pinilit. Biglang sumulpot si Miku, tinitignan siya at sinasabi na ang pinto ay mabubuksan lang gamit ang mga susi ng mga residente at pwede niyang gamitin ang telecom para hilingin sa kanila na buksan ito. Sa bawat kailangang pumasok, nahihiya si Futaro at naiisip kung gaano siya kakulang, inakala niya na baka ayaw na ni Miku mag-aral ngayon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, inanyayahan siya ni papasok upang turuan ang mga magkakapatid na babae. Pagpasok, tinawag ni Futaro ang mga kapatid para mag-aral sa ilalim ng kanyang tutor sa pamamagitan ng pag-ikot sa bawat kwarto. Habang isa-isa nilang pinapanginig, masayang sumasali si Jatsuba, si Itsuki ay iginiit na mag-isa mag-aral. At natutulog pa rin si Ichika habang abalang hinahabi ni Jatsuba ang mga damit niya. Nadiskubre niya ng aksidente ang piraso ng suot ng nanay mo kagabi. Sinusubukan ni Ichika si Jatsuba na sabihin na magiging pantay din ang tingin niya rito dahil kambal sila. Si Jatsuba, nainis, tinatanong si Yotaro kung ano ang sa tingin niya, pero siya, bilang karaniwang walang pakialam, hindi na nagmamalasakit at iniinis si Jatsuba nito. Pagkatapos, nagagawa ni Futaro na pag-aralin ang mga babae maliban kay Nino na pinaniniwalaan niyang pag-unlad kumpara sa simula niya. Pero lumalabas si Nino at tinutukso si Futaro bilang sobrang sipag magpanggap, halos makairita sa kanya, lalo na matapos alalahanin niyang pinaglagas din niya siya dati. Pinatitibay niya ang sarili at mahinahong iniimbitahan siya na sumali sa sesyon, ngunit malamig siyang tinanggihan ni Nino. Ginamit niya ang kakayahan niyang manghikayat para isama ang bawat isa sa mga kapatid niya na limutin ang study session at nagtagumpay maliban kay Miku. Paulit-ulit sinubukang hilahin ni Nino si Miku palayo, pero kahit ano pa ang sabihin niya, tumangging umalis si Miku, matatag na gustong mag-aral ng kasaysayan ng hapon kasama si Futaro. Naririnig ang kalokohan, inakusahan ni Nino si Miku na ang tipo niya ay pangit ng mga aso katulad ni Futaro. Pero tumutugon si Miku kay Nino, sinasabing mababaw siya dahil iniintindi lang niya ang itsura ng lalaki. Sa gitna ng kanilang pagtatalo tungkol sa pamantayan ng kagandahan, Nino hinamon si Miku sa isang paligsahan sa pagluluto na espesyalidad ni Nino, sinasabing patutunayan nito kung sino sa kanila ang mas maganda. Dagdag niya na kung siya ang mananalo, kailangang itigil ni Miku ang pag-aaral kasama si Futuro at sa kabila ng mga pakiusap ni Futuro na huminto sila, tinanggap ni Miku ang hamon ni Nino. Gabi ng mga kalahating oras, ipinakita ng dalawang babae ang magkasalungat nilang putahe, si Nino kasama ang perpektong lutong Dutch baby at si Miku naman ang kakilakilabot niyang omelette rice. Dahil nahihiya, nagmamakaawang si Miku kay Futaro na huwag tikman ang sa kanya, pero nang sinubukan niya pareho, sinabing masarap ang mga iyon nang napakasak na dila niyang wasak na salapi. Galit na galit si Nino sa kanyang reaksyon, ngunit nakikita niyang nakangiti ng kontento si Miku sa papuri ni Futaro, kaya huminto siya at nagtampisaw palabas. Dahil sa kompetisyon na iyon, hindi na sila nag-aaral kahit papaano, pero napapansin pa rin ni Futaro na sa 5 magkakapatid. Si Nino yata ang nag-iisa talaga na napupuot sa kanya, pero iba ang tingin ni Miku. Kahit laging nag-aaway sila, ipinagtatanggol niya si Nino, sinasabing kailangan lang ni Futaro na hanapin ang tamang paraan ng paglapit sa kanya at babaguhin ni Nino ang isip niya, pero kailangan niya itong alamin. Pag-uwi ni Futaro, naiinis dahil walang progreso, bigla niyang naalala na naiwan niya ang notebook sa apartment, kaya tinawagan niya si Miku na pinapasok siya bago umakyat para maligo. Pagpasok niya sa kanyang pagkabigla, hindi inaasahan niyang makita si Nino na nakabalot lang ng tuwalya.
Pero dahil hindi siya naka-contact lenses, napagkamalan niya si Futaro na si Mikyu at nyurong hilingin sa kanya ni Casual ay naiabot ang lente. Nagkakapanik, nagmamadali si Futaro na hanapin sila nang hindi ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Lumapit si Nino sa kanya at idinampot ang kanyang kambal na tuta sa likod niya habang naghahanap din na nagpaiyak kay Futaro at muntik nang sumabog pero habang tatanggi na siyang umatras. Nina nagsisimulang maglabas ng sama ng loob, sinasabi ang pagkabigo niya na ang bahay nila ay sinalakay ng estranghero at dapat kanila lang ito at na hindi dapat naroroon si Futuro. Biglang nabunggo siya sa isang estante, kaya ilang libro ang nahulog patungo sa kanya. Futuro mabilis na kumilos, itinulak siya palabas ng daan, pero nauwi siyang mahulog sa ibabaw niya sa isang komprometidong posisyon. Pagkawala ng kanyang lente, agad na inisip ni Nino na isa siyang taghimasok, at sinubukang ipaliwanag ni Futaro na para lang sa kanyang kwaderno siya pumasok, pero tumanggi siyang maniwala at galit na tinawag siyang pervert. Biglang pumasok si Itsuki at kumuha ng larawan bilang patunay. At saka pagkalipas ng sandali, napatingin si Futaro sa lahat ng mga kapatid habang inaakusahan siya ni Nino na inusisa raw niya ang buong eksena para lang silipin siya, ipinipilit na sapat na ito para ipatanggal siya bilang kanilang tutor. Maayos ipinaliwanag ni Futaro ang lahat at sumuporta naman si Miku sa kanya. Ibinunyag niyang siya ang nagpasok sa kanya bago maligo, kaya sinampal ni Nino si Miku dahil ipinagtanggol siya nito at inakusahan na gusto niya ito. Pero itinanggi ni Miku iyon at nagsimulang mag-away uli ang dalawa. Habang nagtatalo ang dalawa, tiningnan nina Ichika at Itsuki ng mabuti ang litrato at napansin ang mga nagkalat na libro. Nang maunawaan ni Futaro ang posisyon ni Futaro, ipinapahiwatig nito na pinoprotektahan niya si Nino kaysa gumawa ng kakaiba sa kanya, pinagtibay ito ni Futaro. Pero tumatangging makinig si Nino. Galit na wala sinusuportahan, sinusubukan ni Mikyu at Ichika siyang pakalmahin, sinasabing wala namang dahilan para manatiling galit, at taos-pusong humingi ng tawad si Futaro para sa hindi pagkakaintindihan. Pero umalis na lang si Nino sa halip na tanggapin yon. Pagkatapos ng gabing iyon, pauwi si Futaro at hindi inaasahang nakita si Nino na mag-isa na nakaupo sa labas. Pagkakita lang niya sa kanya, nagmamadali siyang papunta sa pinto. Ngunit nagsara ito bago pa siya makapasok, nailok siya sa labas, at napagtanto ni Futaro na nakalimutan niya ang susi nang mag-alsa siya kanina. Sa totoo lang, ayaw ni Futaro makihalubilo sa kanya, pero alam niyang hindi rin niya pwedeng iwan siyang nag-iisa sa labas. Kaya umupo siya sa tabi niya at sinabing hindi malulutas ang anuman kung iiwasan lang ang issue. Sinabi ni Nino na gout siya sa kanya at sa lahat ng iba pa. Ngunit binalik ni Futaro ang mga salita niya sa kanya, tinatanong kung kasama ba rito ang kanyang mga kapatid. Naalala niya ang mga sinabi niya tungkol sa bahay na para lang sa kanila, pabalik sa kanya, alam na ang galit ni Nino ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi nakaugat sa malalim niyang pagmamahal sa mga kapatid at sa hangaring protektahan ang kanilang samahan mula sa isang estranghero tulad niya. Ngunit nang marinig iyon, muling sumirit ang dangal ni Nino at sinabi niyang kahit mahal niya ang kanyang mga kapatid, hindi niya kailanman tatanggapin siya, kahit pagawin iyon ng iba. Biglang lumabas si Miku para kunin siya, pero mabilis siyang hinila pabalik ni Nino sa loob ng apartment, na naiwan si Futaro na nakatayo ng mag-isa. Nagtataka kung paano siya kailanman magtatagumpay bilang kanilang tutor kung isa sa kanila ay tahasang tumatanggi sa kanya. Pagkatapos, nagsisimula na ang bakasyon ng tag-init. At napahinga na rin si Futuro para gawin ang palaging kinagigiliwan niya, mag-aral, sabay umaasang mawala sa isip niya ang 5 maiinit at demonyang magkakapatid na babae. Pero kahit sinong pilit niyang mag-focus, bumabalik din sa isip niya ang mga alaala nila. Sinimulan pa nga niyang iguhit ang mga bagong formula sa math para mapadali kay Jotsuba at Mikyu bago pa siya napang-isa at pagsabihan ang sarili dahil iniisip pa ang mga yon. Sakto noon, tumunog ang doorbell, pinutol ang kanyang konsentrasyon. Nando ay naroon at hindi na pag-isipang sinara ni Futaro ang pinto sa kanya, ngunit pinapasok din siya sandaling panahon lang matapos niyang igiit na mahalaga ito. Ipinasa niya sa kanya ang bayad na iniwan ng kanilang ama para sa kanyang pagtuturo, isang bungkos ng salapi na tanda ng kanyang unang sahod. Si Futaro ay nakatingin dito nang hindi makapaniwala, naisip na maaari na niyang simulang bayaran ang mga utang. Habang nagdiriwang si Reita ng parang bata, pati nga ay nananalangin sa yumaong ina sa tuwa, nang papalabas na si Itsuki, sinubukan ni Futaro na isauli ang pera, iginiit na hindi niya ito kinita. Ngunit tumatanggi siya, itinuturo na nagbabago na ang mga bagay sa pagitan ng magkapatid dahil sa kanya. Hinihikayat niya siyang gamitin ang pera para sa isang makabuluhang bagay. Kaya, para magdiwang, tinanong ni Futaro si Reita kung may gusto siyang espesyal, at masigla niyang pinili ang maglaro ng trick sa arcade. Ngunit hinihiling niya kay Itsuki na sumama rin, at dahil sa di mapaglaban ng alindog ni Reita, pumayag si Itsuki. Bagaman hindi masaya si Futuro na gugulin ang araw kasama siya, napilit siyang umiti para kay Reiha at sumama na lamang.
Pagkatapos, sa arcade, habang pinapanood ang dalisay na ligaya ni Rei ay nagpapainit sa puso ni Itsuki. Ipinaliwanag ni Futuro na matagal nang naghihirap ang pamilya nila at gusto niyang tuparin ang mga hiling ni Reiha kailanman kaya niya. Sinabi ni Reiha na magpicture sila pero iniiwasan iyon ni Futuro. Ngunit pinaalalahanan siya ni Itsuki tungkol sa kanyang hangarin na pasayahin si Reiha. Kaya siyang pumayag na magpakuha ng larawan na umiindak sa tuwa si Reiha, habang sina Futaro at Itsuki ay nakapos na parang dalawang magulang na pinilit manatiling magkasama dahil sa kanilang anak. Si Itsuki ay walang tigil na tumatawa sa mga kinalabasan. Habang sumisikat ang ngiti ni Reiha sa pasasalamat, sa bahay naman, gusto ni Futaro na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pinaalalahanan pa si Itsuki na magtuon din sa sarili niyang pag-aaral. Bigla niyang sinasabi na may 4 pang Itsuka sa labas at siya pala ang iba pang 4 na magkakapatid na babae. Magiliw na binati ni Jatsuba si Reiha at inimbitahan siyang manood ng paputok kasama nila. Una-unang tumututol si Futuro, pero nang makita niya ang malambing na tingin ni Reihas, hindi na niya mapigilan ang pagsang-ayon, basta matapos muna ng magkapatid ang kanilang takdang aralin. Kaya nagmamadali sila pauwi, tinatapos ang kanilang takdang aralin at nakakarating na sa pista sa oras. Andun, nasasabik ang mga kapatid, pero pagod si Futuro at naghahanap ng tahimik na lugar para magpahinga habang inaaliw naman ng iba si Reiha. Lumalapit si Itsuki sa kanya, pero dahil sa bagong gupit niya, nahirapan si Futuro tukuyin kung alin sa mga pangit na kapatid siya, na ikinainis niya. Nang makita yon, ginaganahan ni Ichika siya dahil wala raw siyang negative risk at sinabing dapat naman niyang purihin ang babae kapag maganda ang itsura nito. Nilaloko pa nga niya na ipakita sa kanya kung ano ang nasa ilalim ng yukata niya, pero pinagsabihan siya ng mga kapatid niya, kaya dali-dali niyang sinabing nagbibiro lang siya. Bigla, tumawag mula sa trabaho kay Ichika, sinabihan siyang pupunta siya roon gabing iyon. Na sumisira ng kanyang loob. Samantala, sumulpot si Reiha na may dalang tambak ng isda si Jatsuba. Hinuli ni Jatsuba para sa kanya. Sinaway ni Futaro si Jatsuba dahil sinisira niya si Reiha, pero sinabi ni Jatsuba na hindi niya napigilan ang pagiging nakaka-cute ng kapatid niya. Sinabi ni Reiha na binili pa nga ni Jatsuba ang mga paputok niya at pinaalalahanan siya ni Futaro na magpasalamat ng maayos kay Jatsuba. Yumakap ng mahigpit si Reiha kay Jatsuba, sinasabing mahal niya siya, na nagpapaantig kay Jatsuba at naisin niyang maging tunay na kapatid ni Reiha. Sinong nagsabing kapag pinakasal kay Futaro ay magiging posible yon? Na mabilis na pinatigil ni Nino iyon, sinasabing delusional siya. Binaliwan ni Nino si Futaro na huwag manligaw kay Jatsuba, na ikinagulat niya ng todo kaya aksidenteng nabangga siya kay Miku. Humihingi ng tawad si Futaro pero pinipakiwari ni Miku na ayos lang siya. Pagkatapos, tinapos ni Ichika ang tawag at naghahanda ang grupo na pumunta sa bubong na inirenta ni Nino para sa paputok. Bago umalis, Nino pilit na bilhin nila ang isang bagay, pero bawat kapatid na babae ay pumipili ng ibang item, kaya napilitan silang kunin lahat habang tahimik na nag-aalinlangan si Futuro kung kambal na sila. Sa daan hinahawakan niya ang manggas ni Reiha para hindi siya mawala sa dami ng tao, pero dahil sa lahat ng nangyayari sa paligid, nagkalat ang grupo sa buong pista. Natagpuan ni Miku si Futuro at ipinaliwanag niyang ang paputok ay isang minamahal na tradisyon kasama ang kanilang yumaong ina at palagi nilang pinapanood ito ng magkasama taon-taon. Naunawaan ang damdamin, tahimik na nakikinig si Futaro. Noong magsimula ang anunsyo ng paputok, natagpuan ni Nino ang sarili niyang nag-iisa sa gitna ng tao at muntik na siyang madapa, pero hinawakan ni Futaro ang kanyang kamay at hiniling na gabayan siya papunta sa bubong. Nag-aatubili siya, alam niyang para sa mga kapatid niya yon, pero nauwi siyang siya ang nagdala sa kanya roon. Dumating lang sila at nakita ang bubong na walang tao, nagsimula na ang mga paputok. Nino napagtanto na nakalimutan niyang sabihin sa iba ang lokasyon at sinubukan silang tawagan, pero dahil sa mahina ang signal hindi ito posible. Nauna si Jatsuba at sinabing nasa clock tower siya. Mula roon, napansin ni Futuro si Ichika malapit, pero hindi naaabot ang telepono niya. Kaya nagpa siyang hanapin siya mismo. At 1 oras na lang ang meron niya. Nakakarating siya kay Ichika nang may humarang na mas matandang lalaki na may bigote at nagtanong kung sino siya. Nagulat si Futuro at nag-atubili, at sa sandaling iyon, umalis si Ichika kasama ang lalaki. Pagka-react niya, wala na siya, at si Miku naman ang lumitaw. Dahil naakit sa sigaw niya, gustong habulin ni Futuro si Ichika, pero nasugatan si Miku sa paa, kaya hindi nagdalawang isip, sinuot niya ito sa likod at tinanong kung nakikita ba niya si Ichika sa gitna ng tao. Noong sinabi niyang hindi, inilapag siya ni Pabir tungkol sa timbang niya. Hindi niya alam na aksidenteng nasasaktan niya siya, tinulungan niya itong balutin para hindi lumala, at sinabi ni Futuro kay Mikyu na umalis si Ichika kasama ang lalaki, at naalala ni Mikyu na minsang nakita si Ichika na lumabas mula sa kotse ng mas matandang lalaki.
Tahimik siyang nakikinig habang ipinaliwanag ni Futuro na nang makita silang nagsisikap sa kanilang takdang aralin, doon niya naunawaan kung gaano talaga kahalaga sa kanila ang mga paputok. Kapag inabot niya ang kamay kay Miku, masaya naman itong tinatanggap niya. Sa puntong iyon, may napansing grupo ng tauhan ng pista na magkahawak sila ng kamay at inakala nilang magkasintahan sila. Mahiyain na itinanggi ni Miku, pero tahasang inilinaw ni Futaro na magkakilala lang sila, na nag-iwan kay Miku na tahimik na nadismaya nang makita ni Miku si Itsuki malapit doon. Umalis si Futaro kay Miku at mabilis na lumapit kay Itsuki bago siya mawala, pero halatang napupot siya nang makita siya. Habang bumabalik sila papalapit kay Miku, medyo napahiya siyang tinatanong si Satsuki kung paano niya tinitingnan ang relasyon nila. Matigas niyang sinagot na sila ay mga estranghero lang, pero idinagdag niya na alam na niya ang totoong sagot, kaya na-realize niyang kaibigan pa rin siya niya. Biglang lumitaw si Hichika, hinila siya, at dinala sa isang tahimik na eskinita. Nandoon, binabalaan niya siya na manahimik tungkol sa pagkakita sa kanya, kasama ang lalaking may bigote, at inaamin na hindi na niya mapapanood ang paputok kasama ang mga kapatid niyang babae ngayong taon. Sinabi ni Ichika na may mahalagang gagawin siya, kaya hindi siya sasama sa iba. Pinapayani niyang hindi mahalaga kahit wala siya, pero alam ni Futuro na hindi ganoon kasimple. Paglalakad na niya palabas, hihinto siya at magtatanong kung ano nang nangyayari. Binabalik niya ang tanong sa kanya, nagtatanong kung bakit siya nagmamalabis para sa kanila samantalang tutor lang niya sila. Ang mga salitang tumama ng malalim sa kanya. Pinipilit siyang harapin kung bakit niya nga ba ipinagpapasok ang sarili sa kanilang mga usaping pamilya. Umalis si Ichika pero napahinto nang makita niya ang lalaking may bigot malapit. Si Onhis, inamin niyang iniiwasan niya siya at yumakap kay Futaro para itago ang mukha nila. Ang lalaki dumaan nang hindi napapansin pero umupo mismo sa harap ng eskinita, pinipilit silang magyakap at magtago. Pinagtatawanan ni Ichika ang sitwasyon, birong sasabihin ng mga nanonood na magkapareha sila, pero igigiit niyang magkaibigan lang sila. Tinatanong ni Futaro ang pagpili niya ng mga salita, binibigyang diin na siya lang ang kanilang tutor at wala nang iba pa. Naiinis si Ichika dahil hindi niya nakikita siyang ganoon ang nararamdaman niya para sa kanya, pero pinaalalahanan ng kanyang sagot si Futaro ng ekspresyon ni Mikyu kanina, at nagtatanong siya kung naramdaman din ba niya ang parehong pagkadismaya nang tinawag niya silang mga kakilala lamang. Biglang tumunog ang telepono ng lalaki, at humihingi siya ng paumanhin sa isang tao, nang angakong hindi haharang sa aktibong pagkuha ng footage. Ipinaliwanag ni Ichika na siya ang kameraman na kasama niya at nagtatrabaho bilang assistant. Pero binabalaan ni Futuro na maaaring maabala siya ng trabahong ito sa pag-aaral at mapanganib ang kanyang mga pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Bakit naman daw siya nag-aaral sa simula, siya namang nagtatanong. Sandali lang, na-freeze si Futuro, hindi makasagot sa isipan niya. Isang larawan ang kumislap ng batang babae na may mahabang buhok, isang taong mahalaga mula sa kanyang nakaraan. Biglang tinawag ng binatang may bigote ang pangalan ni Ichika at napagkamalan si Miku na si Ichika dahil sa kanyang hitsura. Mabilis na tumakbo si Futuro para iligtas siya at iniisip niya ang ugnayan niya sa mga kapatid at kung ano talaga ang ibig sabihin nila sa kanya. Naalala niya ang sagot habang hinahabol pa siya, kaya hinawakan niya ang kamay ni Mikyus, tumindig ng matatag, at buong tapang na sinabi sa lalaking may bigot na siya ang kanilang kapartner, at hindi lang ang kanilang guro. Ang lalaki, naguguluhan sa determinasyon ni Futuro, iginiit na si Ichika ang kanyang aktres, at kailangang dumalo sa isang mahalagang audition. Bago may makapagsalita, natigilan siya nang makita ang dalawang Ichika na magkatabi, na pagtanto niyang nagkamaling sinundan si Mikyu. Kasabay nito, sa wakas nalaman ni Futaro na ang sikreto ni Ichika, nagsusumikap siyang maging aktres. Hinila ng manager si Ichika papalapit sa kotse, pinaalalahanan siyang late na siya sa audition. Sinubukan siyang pigilan ni Futaro, ngunit humingi ng paumanhin si Ichika at pinakiusapan siyang sabihin sa kanyang mga kapatid na mamimiss niya ang fireworks. Hinahamon ni Miku si Futaro na sumunod sa kanya. Magiging maayos ang lahat, dumating si Najatsuba at Reiha ng napapanahon para alagaan si Miku, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Futuro na habulin si Ichika. Pagkatapos, nahabol niya siya habang naghihintay sa kotse at tinanong kung talagang gusto niyang iwan ang kanyang mga kapatid na babae. Sinagot ni Ichika ng tanong, bakit niya ginagawa to ng ganito para sa kanila kung sabi niya tutor lang siya. Sumagot ng may kumpiyansa si Futaro ngayon na dahil magkapartner sila na nagtutulungan. Nang marinig iyon, iniabot ni Ichika sa kanya ang kanyang script at hiniling na gumanap siya bilang guro para tulungan siyang mag-ensayo. Habang nag-ensayo sila, nakakagulat kay Ichika ang galing ng pag-arte niya, napaiyak siya sa pagganap at sa wakas na unawaan niya kung gaano kalaki ang pagkahilig ni Ichika sa kanyang pangarap. Bago sila makapagpatuloy, bumalik ang manager para sunduin siya.
Naghahanda ng umalis si Ichika pero pinahinto siya ni Futaro sandali pa. Sinabi niyang tigilan na ang pagtatago sa likod ng peke ng ngiti at ipinaalala na magkapatsada ang magkapareha sa paghahati ng pasan. Unang beses, nag-atubili siya at nagbitak ang kanyang depensa. Inamin ni Futaro na kunwari kumuha siya ng pagtuturo dahil sa pera at utang at hindi niya inasahan na yan ang kanyang alagaan. Pero ngayon gusto niyang magtrabaho ng maayos para sa kinikita niya at kasama rito ang pagkaunawa sa totoong nararamdaman niya. Tinanong din niya kung bakit nanginginig siya sa eskinita kanina kung lagi naman siyang kalmado. Ibinahagi ni Ichika ang kanyang insecurities, gusto niyang maging tunay na ate at itinago ang kanyang acting career hanggang makamit niya ang totoong tagumpay. At sinabi niyang ito ang landas na gusto niya para sa kanyang hinaharap. Nang marinig iyon, sabi ni Futaro na hihintayin niya ang pagbabalik niya at inaasahan niyang aamin siya sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos sa audition, umaawit si Ichika habang iniisip ang kanyang mga kapatid sa futuro. Sa unang pagkakataon, tunay niyang ininitian ang lahat at inilatag ang bawat damdamin sa kanyang papel na humahanga sa mga hurado. Pagkatapos niya, nasa labas si Futuro, kalahating natutulog, at nang makita niya si Ichika, dinadala niya si Ichika kasama niya. Iniwan ng manager, dinadala niya siya sa isang palaruan malapit kung saan naghihintay ang iba. Humahanda si Ichika sa pagsaway, pero imbes, magkakatipon ang magkakapatid at naglalaro ng mga paputok na binili ni Jatsuba at Reiha kanina, habang mahimbing na natutulog si Reiha malapit doon. Pinapasalamatan ni Futaro si Jatsuba sa pag-aayos ng paputok at sa pag-aalaga kay Reiha at kahit kay Mino na medyo maramot pa rin. Inaamin niyang naayos niya ng maayos ang mga bagay. Humihingi ng pasensya sa pag-abala sa kanilang plano pero sinasabi ni Itsuki na ayos lang iyon. Inaalaala ng mga kapatid ang pangako ng kanilang ina, anuman ang mangyari, susuportahan nila ang isa't isa sa ligaya, galit, o pakikipaglaban, magkakasama rin silang lahat sa wakas. Nasisiyahan sila sa paputok bilang isang pamilya. Nakakaramdam ng tahimik na tagumpay si Yotaro habang pinapanood si Rhea na nakatutulog sa kandungan ni Jatsuba at nakikita ang mga magkapatid na nakangiti sa tabi niya. Sa unang pagkakataon nung araw na yon, siya'y huminahon. Maingat na iniaalok ni Ichika ang kanyang kandungan para mahigaan niya at pumikit si Futuro, sa wakas payapa, alam niyang nagawa na niya ang lahat para protektahan ang kanilang ugnayan. Makaraan ng ilang linggo, naghihintay si Ichika kay Futuro at naglalakad sila papuntang paaralan. Napapansin niya kung paano nakakakuha ng pansin ang presensya niya at sana hindi niya kailangang asikasuhin iyon ng maaga pa lang ng umaga. Samantala, mas magaan ang pakiramdam ni Ichika pagkatapos niyang sabihin sa mga kapatid niya ang sikreto niyang trabaho bilang artista. At napawi ang alalahanin niya nang makita silang sumusuporta sa kanyang piniling karera. Pagkatapos, inanunsyo ng guro ang nalalapit na midterm exams at binabalaan ang mga estudyante na ang sinumang makakuha ng mas mababa sa 30 puntos ay bagsak at napagtanto ni Futaro na doon nagsisimula ang totoong hamon. Sa tanghalian, nilapitan ni Futaro si Itsuki at hinikayat siyang mag-aral kasama nila, ngunit pinagtatawanan siya ni Itsuki, nagpapakatanga na kailangan ng tulong, saka humihingi ng tulong sa guro imbes na kay Futaro, at tumatangging hingin ang gabay niya. Pagkatapos, lumapit si Futaro kay Nino. At siya ay lubos na hindi siya pinapansin at nagloloko pa sa kanyang mga kaibigan, sinasabing si Futaro ay isang stalker. Na-frustrate, pinapaalala ni Futaro sa kanya ang ligaya at kasiyahang naibigay niya noong tag-init na nangangako na ipapadama niya yon muli. Pero na-misinterpret ng mga kaibigan ni Itsuki ang sinabi niya, inakala nilang i-clapping cheeks habang namumula si Nino. Sa galit, hinampas ni Nino ng malakas ang kanyang mukha. Pagkatapos, sa silid aklatan, kitang-kita pa rin ang pulang marka ng kamay ni Nino at banayad na tumawa si Ichika sa kanyang paghihirap. Pero tinataboy iyon ni Futuro at binabalaan ang mga kapatid na seryosohin nila ang pagsusulit. Saka, sa gulat ng lahat, nahuli nila si Miku na nag-aaral ng English, yung subject na bagsak niya, at determinado siyang iangat ang grado niya. Ang kanyang determinasyon ang nag-udyok kina Jatsuba at Ichika. At sa unang pagkakataon, may tahimik na pag-udyok na kumakalat sa grupo. Pagkatapos ng sesyon, umalis sila sa aklatan, pagod pero mas nakatuon. Habang naghahanda ng umuwi ang mga babae, si Futara ay malalim na nag-isip, naghahanap ng mas mabuting paraan ng pag-aaral. Bigla siyang lumapit si Ichika at tiniyak na ang kabiguan ay hindi ibig sabihin ng pagpapaalis at pinipilit siyang mag-relax. Sinusugan niyang dahil nagsikap ang mga magkakapatid, kailangang maging matiisin siya at bigyan pa nga sila ng gantimpala. Agad na hinihingi ni Jatsuba si Parfait at mabilis naman na pumayag ang iba. Inimbitahan nila si Futaro pero pinili niyang umuwi na imbes. Habang papunta, hinarang siya ni Itsuki at Shinita dahil hindi sumama sa mga kapatid pero sinabi lang ni Futaro na gusto niyang mag-aral. Pagkatapos iniabot niya ang kanyang telepono na ipinapakita na gusto ng kanyang ama makipag-usap sa kanya. Naihihin si Futaro nang marinig niya ang boses ng lalaki.
Humihingi ang ama ng paumanhin na hindi makapiling ng personal at umaasang maayos ang pag-usad ng pag-aaral ng mga babae. Ngunit pagkatapos, binanggit ng ama ang midterms at diretsong binalaan si Futaro na kung sinuman sa quintuplets ang mabibigo kahit sa isang asignatura lang, agad siyang tatanggalin sa trabaho. Bago makasagot si Futaro, nagwakas ang tawag. Nang tanungin ni Itsuki kung ano ang sinabi, itinanggi ni Futaro iyon bilang simpleng usapan, itinatago ang kanyang pag-aalala. Sa halip, inilipat niya ang atensyon niya sa paghahanda niya para sa pagsusulit. Sinisiguro ni Itsuki na hindi ito problema, pero pinahintos siya ni Futaro at sinabi na bumagsak siya sa isang pagsusulit kaninang araw. Nagsimula silang mag-away at lumala ito hanggang naalala ni Itsuki na minsan siyang humingi ng tulong at tinanggihan siya nito. Ngayon ayaw na niya ng pabaya at pera muna niyang tulong at naniniwala siyang kaya niyang pumasa kahit wala siya. Nainis si Hyutaro at sumingit na kung mabibigo siya, tapos na ang lahat. Doon hinawakan ni Suki ang pagkakamali, pinipilit siyang linawin na trabaho lang ang tinutukoy niya. Inakusahan niya siyang pera lang ang pinapahalagahan, at inamin naman niya na tinanggap niya ang trabaho dahil sa pera, at na hindi niya kailanman tiisin ang isang mayabang na bata katulad niya. Agad niyang pinagsisihan ang pagkakasabi niyon. Pero huli na, at sabi ni Itsuki na nawalan na siya ng paggalang sa kanya, at tumanggi tanggapin ang kanyang pagtuturo. Ngunit imbes na magsabi ng pasensya, sabi ni Futaro na mas pipiliin niyang putulin ang sarili niyang glyzy kaysa turuan siya. Pagkaraan, habang naglalaro ng board game, napansin ni Miku ang kanyang nag-aalalang ekspresyon at tinanong kung ano ang nangyari. Iniisip niyang sabihin sa iba ang totoo tungkol sa banta ng ama nilang patalsikin siya. Pero bago niya makumpisal ang banta sa kanilang mga ama, sumabay si Nino. Alam niyang aasarin siya niya para matiyak na matatanggal si Futuro sa trabaho. Kaya pinipili ng Futuro na manahimik tungkol doon. Pagkatapos, bumalik si Itsuki at inanyayahan siya ni Nino na sumali sa laro. Ngunit pinipili niyang mag-isa na lang mag-aral. Naiinis, itinulak ni Nino si Futaro na umalis at umuwi, pero nagsinungaling si Ichika sa iba, sinasabing nangako si Futaro na manatili ng magdamag para sa dagdag na aral, kaya nagkaroon siya ng dahilan para manatili. Pagkatapos, lulubog si Futaro sa pinakamalaking bathtub na nakita niya. Nalilito kung bakit pilit na tinutulungan siya ni Ichika, biglang pinutol siya ni Itsuki habang nasa paliguan. Sinasabi ni Ichika sa kanya na may gusto sabihin kay Futaro sa kanya. Inamin na ni Futaro ang naunang pagsigaw niya kay Itsuki at ipinaliwanag na tinakot sila ng kanilang ama na tatanggalin siya sa trabaho kung sinuman sa kanila ang mabibigo sa eksamen. Ngunit sa takot niya, ipinakita ni Itsuki na siya pala si Nino at sinabi nitong pagkatapos marinig ang sinabi niya, mas gusto na niyang mapatalsik siya kaysa dati pa man. Samantala, ang ibang mga kapatid ay nang-aasar tungkol kay Futuro na ang tagal sa paliguan, pinaghihinalaan na nasa loob na siya. Sinisiguro ni Ichika si Miku na kumilos kay lalaki, pero tumatanggi si Miku na aminin ang nararamdaman niya. Nang bumalik si Futuro, nagkunwaring magtatanong si Ichika. Nang lumapit siya, itulak niya si Miku kay Futuro, sabay sabing kailangan niya siyang turuan para magmukhang kumpiyansa kay Nino. Matapang na sinabing pwedeng tanungin siya ng mga babae ng kahit ano. Nakakuha ng pagkakataon, tinanong ni Miku kung anong klaseng babae ang gusto niya. Ang iba'y sumilip ng mausisa. At sinabi ni Futuro na sasagot siya kung tapusin nila ang kanilang mga takdang aralin. Nang may motibasyon, natatapos nila ito. At sinabi ni Futuro na una, gusto niya ng masayahing mga babae, pangalawa, gusto niya ng mga babaeng marunong magluto, at panghuli, mahal niya ang mga babaeng nagmamahal sa kanilang mga kapatid. Mabilis na na-realize ng mga babae na si Reha ang tinutukoy niya at kailangan siyang ikulong sa isang bilangguan sa Alabama. Pero mabilis na linawin ni Futuro na wala siyang interes mag-date kahit kailan. Sa niya, itinutulak ni Ichika siyang purihin si Miku sa pagsisikap niya, pati na nga iminumungkahi niyang tapikin siya sa ulo. Pagkatapos niyang gawin yon, umiinit ng todo si Miku, habang sabi ni Futuro wala daw siyang naramdaman. Pero hindi naniwala si Ichika at inutusan si Jatsuba na pakiramdaman ang kanyang tibok ng puso. Hinahabol niya si Futuro, at pagdating niya sa dibdib nito sinasabi niyang mabilis na tumitibok, pero sabi ni Futuro na dahil lang daw tumatakbo siya. Biglang, pinatigil ni Itsuki ang kanilang saya sa pamamagitan ng pagsaway dahil masyado silang maingay. Nakakaramdaman ng tensyon, hinihikayat ni Ichika si Futaro palabas sa balkonahe. Sabi niya sa kanya na ibang-iba at mas mabigat ang laban nila ni Itsuki ngayon. Ipinaliwanag ni Ichika na si Itsuki ay gaya niya, matapang sa labas pero malambot sa loob. At siya'y naniniwala na sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, si Itsuki ay tunay na nalulungkot. At habang gustong tumulong ni Ichika, alam niya na may mga bagay na kaya lang gawin ni Futaro. Nalulugod sa kanyang sinabi, dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ni Ichika. Tinawag siyang mabuting panganay na kapatid at ang di inaasahang kilos ay nagpula ng mukha kay Ichika. Kabagong gabi, natulog si Futaro sa kwarto ni Mikyo habang kasama niya si Ichika,
Pero mamaya, bahagyang antok, bumalik si Mikyu sa kanya mismong kama nang hindi napapansin na nandyan pa si Futaro. Kinabukasan ng umaga, nagising si Futaro nagulat na tagpuan niyang mahimbing na natutulog si Mikyu sa tabi niya. Sa umaga, nag-agahan ang lahat at nagtataka kung nasaan na si Mikyu. Hindi niya nakita si Ichika mula nang magising siya at patuloy pa ring hinahanap siya ni Jotsubo. Habang nag-aalala ang iba, ang totoo, nasa sarili niyang kwarto si Miku kasama si Futaro. Lumipat ang usapan kay Futaro. Hindi pa rin nagtitiwala si Nino sa kanya habang sinasabi ni Ichika na dapat sumama silang lahat sa study session dahil masaya ito. Nino ay tumatangging baguhin ang opinyon niya at inamin ni Itsuki na hindi siya kailanman makakasundo kay Futaro, lalo na pagkatapos ng huling pagtatalo nila at sinabi na hindi siya maaaring maging tulad ni na Ichika o Miku. Nakaisip si Itsuka na gawing parang si Miku si Itsuki. Pinapaganda niya ang buhok ni Itsuko para magmukhang Miku at ipinapayo niyang linlangin si Futuro. Pagkatapos, sumali si Nima sa kasiyahan at tinuruan si Itsuki hanggang eksaktong ginaya niya ang kilos ni Miku. Samantala, nagulat pa rin si Futuro nang makita si Miku sa tabi niya. At hindi na niya matandaan kung kailan pumasok si babae sa silid, at kung magigising siya ngayon, alam niyang magiging sakuna iyon dahil isipin ng lahat na siya ang pumikpok sa kanya. Palihim siyang lumabas. Tapos nagtagpo sila ng isa pang Miku sa pasilyo, nang mapansin niya ang pajama, inakala niyang si Itsuki ito, tama siya. Malapit nang magsalita si Itsuki nang may marinig silang kahina-hinalang tunog mula sa loob ng kwarto, ikinagulat si Futaro. Mabilis niyang tinatanggihan si Itsuki, sinasabi na kailangan niyang gawin ang routine niyang morning goon at inaatake nito si Itsuki. Akala niyang wala ng bantay, muling lumabas si Futuro. Para lang kay Ichika na tanungin kung alam niya kung nasaan si Miku, sumagot siya na pumunta siya sa silid-aklatan. Pagkatapos, nagpa siya ring pumunta si Ichika roon at dinala niya sina Jotsuba at Futuro. Ngunit kahit doon, bumabalik ang isip ni Futuro kay Itsuki, nagtataka kung ano ang mangyayari kung mabigo siya sa pagsusulit. Tinanong niya si Jotsuba kung ano ang gagawin niya kung kailangan ng isa sa kanila na ulitin ang taon, at sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Jotsuba na mananatili siya kasama nila. Naantig sa mga sinabi niya na pagtanto ni Futuro ang dapat niyang gawin. Napapansin ni Ichika ang pagbabago ng ugali niya at maingat siyang nagpanggap na kailangan niya siya para bumalik sa apartment at kunin ang isang bagay na binigyan siya ng pagkakataong makausap si Itsuki ng mag-isa. Pagkatapos, sa labas ng apartment, nagtatama siya sa tunay na Mikyu sa pasukan. Sabi niya na naghihintay kina Ichika at Jotsuba sa aklatan, kaya dapat siyang pumunta doon. Bago umalis, tinanong ni Miku kung may nangyari kagabi at nagsinungaling si Futuro, sinabing natulog siya sa sopa dahil hindi siya sanay sa marangyang kama, kaya napawi ang alalahanin ni Miku. Pagkatapos, pumasok si Futuro at nakita si Itsuki na natutulog mag-isa sa hapagkainan matapos mag-aral kagabi. Ginigising niya siya at sinasadyang niloloko sa pagtawag sa kanya na Miku dahil sa headset na suot niya. Kahit na sinubukan niya siyang itama, nagpapatuloy si Futuro sa pagpapanggap, sinasabing ituturo siya nito. Naisip niyang maging tapat sa sarili na paumiyak si Itsuki. At nagkakasunod sa hindi pagkakaunawaan. Nag-aaral sila ng magkasama at paminsan-minsan pinupuri ni Futuro ang kanyang pagsisikap na ikinagagalak niya. At sa tahimik na pag-uusap na ito, tahimik din silang nagpapatawaran sa isa't isa. Pagdating ng araw ng exam at nagkaroon si Futuro ng isa sa pinakamagandang panaginip kailanman. Saan nakakakuha ng perpektong marka ang magkakapatid na babae at siya ay nakakapanatili ng kanyang trabaho. Gigising siyang nakangiti pero na-realize niyang nandyan pa rin siya sa apartment nila. At ngayon, araw na ng midterm exams. Pagtingin niya sa orasan, nagulat siyang huli na sila. Nagigising siya kay Suki na natakot din. At siya'y sumisigaw, sinasabi sa lahat na sila'y nahuhuli na. Lahat sila nagmamadali papuntang paaralan, pero habang nangunguna si Jotsuba, huli naman ang iba at hinarang ng istriktong guro sa pasukan. Mabilis na naisip ni Futaro ang isang plano, dahil magkapareho ang hitsura nila, pwede nilang isuot ang parehong headband ni Jotsuba para lokohin ang guro. Isa-isa, nakakalusot sila sa kanya sa pagsasabing kailangan nilang kumuha ng isang bagay sa labas. Ngunit nang sinubukan ni Futaro ang parehong patibong, nahuli agad siya dahil wala namang pagkakahawig ang kanyang pinutol na hitsura kay Jotsuba. Ngunit papunta siya sa opisina ng guro. Hinihikayat niya ang mga kapatid na maniwala sa kanilang sarili at sa pag-aaral na kanilang ginawa. Dahil sa mga sinabi niya, pumasok ang magkakapatid na babae sa pagsusulit na determinado silang ipagmamalaki siya. Nagsisimula ang pagsusulit at pagkatapos ng mga linggo ng aralin, ginagawa nila ang lahat para sagutin ng mabuti ang bawat tanong. Para kay Itsuki, mas mabigat ang pressure, alam niyang tinakot ng tatay nila na tatanggalin si Futuro kung mabigo sila. Determinado siyang magtagumpay para sa kanya at para kay Reha, kaya pinipilit niya ang sarili ng higit pa. Ilang araw ang lumipas, nagtipon sila para ilahad ang kanilang mga resulta.
Nag-aatubili si Itsuki dahil kinakahiya, ngunit pinapakalma siya ni Futaro at hinihikayat na magsalita. Isa-isang inihayag ng magkakapatid ang kanilang mga marka, bawat isa ay nakapasa ng kahit isang asignatura, at si Miku ang may pinakamataas na grado na 68, kahit pabahagyang tagumpay lang ito. Nalaman ni Futaro na nabigo siya sa kanyang layuning mapapas silang lahat sa mga asignatura. Pinupuri niya ang bawat kapatid kahit papaano, sinasabi sa kanila na ipinagmamalaki niyang maging kanilang tutor, kahit pansamantala lang. Nalilito sa sinabi niya, tanong ni Miku kung ano ang ibig niyang sabihin, at sa sandaling iyon. Ang tatay nila ay tumatawag sa telepono ni Itsuki, iniutos kay Futaro na iulat ng tapat ang mga resulta. Bago niya ibunyag iyon, humiling si Futaro na humanap ang mga kapatid ng mas mabuting tutor, iginiit niyang naniniwala siya sa kanilang potensyal. Nagulat ang lahat sa kanyang pasya. Pero bago pa siya makapagsabi ng iba, hinahawakan ni Nino ang telepono at matapang na nagsisinungaling, sinasabing pumasa ang mga kapatid sa lahat ng asignatura dahil sa pagtuturo ni Futaro. Nakapaniwala sa salita ng kanyang mga anak na babae, idineklara ng ama na magpapatuloy si Futaro bilang kanilang tutor. Pagkatapos ng tawag, nilinaw ni Nino na hindi naman siya nagsinungaling teknikal dahil bawat sister ay nakapasa naman ng kahit isang asignatura at mariin niyang sinabi kay Futuro na asahan niyang tutulungan niya silang mas gumaling pa. Naramdaman ni Miku ang ginhawa na mananatili siya at masiglang iminungkahi ni Jatsuba na agad nilang repasuhin ang mga pagkakamali sa pagsusulit. Bagaman gustong-gusto ni Futuro na balik-aralan kaagad, nagpasya siyang maging isang kapatid na tutulong at inamin niyang gusto niyang subukan ang tinatawag nilang parfaits. Ang mga babae tumatawa, sinasabing hindi ito bagay sa kanya. Pero pumayag pa rin silang pumunta. Habang papunta, mausisang tinatanong ni Jatsuba ang tungkol sa mga resulta ni Futaro mismo. At nagugulat sila nang makita nilang nakakuha siya ng perpektong daan sa bawat asignatura. Pag-uwi, hindi pa rin makapaniwala si Futaro kung paano nagawa ng mga magkakapatid na bagsak sa lahat ng asignatura maliban sa isa. Sa hapagkainan, pinihimig siya ng ama na magbabago rin sina Itsuki at ng iba balang araw, tulad ng ginawa niya nang maging ulupong ng kalye hanggang naging study freak na siya. Binanggit ng ama ni Futaro na may ipinapanatili siyang larawan mula sa mga ligaw niyang araw sa kanyang kwaderno. Mapag-usisa, kinuha niya ang kwaderno mula sa bulsa ni Futaro at pareho silang tumingin ni Riha sa litrato. Nagulat si Riha sa pagkakaiba ng itsura ng kapatid niya noon at ipinaliwanag ng kanilang ama na naobses si Futaro sa pag-aaral dahil sa isang dalagang nakilala niya noon na nagpaalala kay Futaro sa kanya ng tahimik. Kinabukasan sa kusina, buong sikap sinubukan ni Miku gumawa ng mga krokwete. Kahit mukhang bato ang labas, hinihiling niyang subukan ni Jatsuba ang isa. Pero sinunggaban muna ni Futuro. Sa ikinagulat ni Miku, sabi ni Futuro masarap raw pero sinabi ni Jatsuba ng diretsyo na masama nga. Nagpasya si Miku na patuloy siyang gagawa nito hanggang bumuti ang lasa. Pagkatapos kumain ng sobra, hindi makagalaw si Futuro nang hindi na parang matutuka siya. Habang umalis na si Miku para kumuha ng gamot, pumasok naman sina Nino at Itsuki. Si Nino tinatanong kung pumunta lang si Futuro para matulog buong araw o may taong naglasong sa kanya. Sabi ni Futuro, kailangan niya talaga ng gamot. Wala man Nino ni Itsuki na naniwala sa kanya at nagpasya ng umalis, kaya nakiusap si Futaro kay Jatsuba na tulungan siyang manatili sila para makapag-aral. Kahit kailangan niyang magsinungaling dahil hindi alam ang sasabihin, sinasabi ni Jatsuba na may malubhang sakit si Futaro at kung gagalaw siya, mamamatay siya. Madaling kunin ni Futaro ang ketchup at nagtangkang umubo ng dugo. Nahulog agad si Itsuki at umupo sa tabi niya. Para kay Nino, hiningi ni Jatsuba na gumawa siya ng pagkain para kay Futaro. Tinanong ni Itsuki kay Jatsuba kung paano niya matutulungan si Futaro na gumaan ang loob. Naalala ni Jatsuba kung paano sila pinakakalmado ng kanilang ina at sinabing hawakan na lang ni Itsuki ang kanyang kamay. Nagatuko si Itsuki, tumititig sa kamay niya sandali, pero sa huli tumanggi. Pag-anyaya si Jatsuba na sumama siyang mag-aral, sabi niya makakatulong ito para lalo kayong magkasanib loob. Nang makita ang maliwanag ng ngiti ni Jatsuba, pumayag si Hitsuki na pag-isipan ito. Saglit lang, dinala ni Nino ang lugaw pero nadulas siya sa bote ng ketchup at natapon ito. Madalang siyang nakakita ng ganitong perpektong butil ng bigas dahil lumaki sa kahirapan, tahimik niyang tinatanggap ang kanyang kapalaran nang tumama sa kanyang mukha ang mainit na lugaw. Sumisigaw siya sa sakit, humahampas-hampas, at napakawalang tigil ang paghingi ng paumanhin ni Nino. Ngunit nang mapansin ng mga kapatid na babae kung gaano siya kadali kumilos, napagtanto nilang hindi siya talaga may sakit at umalis ng inis. Pinag-iwanang mag-isa kay Jatsuba, naiinis si Futuros dahil kailangan niyang magsimula muli mula sa simula. Pero sabi ni Jatsuba na mali siya, at nanghihingi na raw ng pagbabago ang kanyang presensya. Kahit kay Nino, nasanay pinatalsik siya noon, pero hindi ngayong pagkakataon. Inakredit ni Futaro si Jatsuba sa pagsimula ng pagbabagong ito dahil palagi siyang handang mag-aral mula pa sa simula. Nang marinig iyon lumapit siya at yumuko sa ibabaw ng kanyang ulo.
Nagtatanong siya kung alam niya bakit siya ganyan. Huhulaan ni Futaro na dahil nangangailangan siya ng tulong, pero ngumingiti siya at sinasabing dahil mahal niya siya. Walang masabi si Futaro, pero nang simulan niyang seryosohin ito, mabilis na sinabi ni Jatsuba na nagbibiro lang siya, at naiinis si Futaro, sinasabing huwag agad maniwala sa mga tao. Kinabukasan, nagmadali si Jatsuba patungo sa tutoring session ni Futaro. Pagdating niya, nilinlang siya ni Futaro na may suot na horror mask at blonde na wig at pinagsabihan silang maingay sa aklatan. Ipinaliwanag niya na pinilit siyang sumali sa committee ng School's Camp Courage Test na walang pahintulot, kaya balak niyang gawing sobrang nakakatakot ang Courage Test bilang paghihiganti, hindi naman siya gaanong nagmamalasakit sa school trip. Ngunit sinabi ni Jatsuba na magiging masaya ito, at nagdagdag pa na may alamat na ang mga magkapareha na sumasayaw sa bonfire sa dulo ng araw ay magtatagal magpakailanman, kahit na pagkatapos marinig iyon. Tinawag ni Futuro itong katawa-tawa. Tahimik na pumapayag si Miku, ngunit sa loob-loob niya ay natagpuan niyang romantiko ang alamat. Bigla namang nagpakita si Ichika, at dahil hindi siya makakasama sa study session, hinihiling niya kay Futuro na magpalitan ng email hanggang sa mas makapaghanda sila sa susunod. Nakikita ito ni Jatsuba at gusto rin niyang gawin yon, pero magtatapos muna siya ng paggawa ng kanyang paper bird origami. Bago pa siya makagawa, pumasok ang guro at sinabing kunin niya ang mga libro ng klase niya. Sumang-ayon siya kaagad na ikainis ni Futaro dahil inisip niya na isa na namang dahilan lang ito para umiwas sa pag-aaral. Umalis si Ichika papuntang trabaho pero naiinis pa ring biruin si Futaro, ipinadala pa niya ang litrato mula sa pistang tag-init kung saan natulog siya sa kanyang kandungan. Nangangako siyang ibabahagi ito kung hindi niya makuha ang lahat ng iba pang numero. Ayaw niyang kumalat ang larawan kaya sinimulan ni Futaro ang pagkolekta ng mga numero nila. Sinimulan niya kay Mikyo na agad iniabot ang telepono niya. Unang tumanggi si Itsuki pero nang inalok ni Futaro ang email ni Reiha bilang palitan, pumayag siya. Pagkatapos, para kumbinsihin si Nino, sinasabi niyang siya at ang kanyang mga kapatid na babae ay magsismisan sa likuran niya kung hindi niya ibibigay ang kanya, kaya napipilit siya ring sumuko at magbigay din. Isinusulat niya ang kanyang email sa kanyang handbook, iniwan lang si Jatsuba. Nang tanungin ni Futaro si Jatsuba, ipinakita niya sa kanya ang email, pero bago ito mabasa ni Futaro, tumawag ang kapitan ng basketball team at nag-anyaya ng pagkikita. Nagsisinungaling siya, sinasabing may emergency, pero sinundan siya ni Futaro, iniwan ang handbook kay Nino, na isinulat ang kanyang email sa loob. Napansin ni Futaro si Jatsuba na nakikipag-usap sa koponan ng basketball. Nainanyayahan siyang sumali matapos makita ang kanyang mga kakayahan. Inaasahan niyang tatanggapin yon, nagulat si Futuro nang tumanggi si Jatsuba, sinasabing may naniniwala na sa kanya at handang ipaglaban ang tiwalang iyon. Pag-uwi, napagtanto ni Futuro na wala pa rin siya ng email ni Minos dahil nasa kanya ang kanyang handbook. Kinabukasan ng umaga. Palihim siyang pumasok sa kwarto niya habang natutulog para kunin ito kaya sumigaw siya pagising niya. Nino kinukumpirma na hawak niya ito pero tumatangging isauli. Pagkaroon, dumating si Ichika na may dalang piercing tool na hiniling ni Nino at sabi ni Nino ibabalik niya ang libro kung papapierce ni Futuro ang kanyang mga tainga. Sumasang-ayon siya, itinuturing itong munting paghihiganti, tiniis ito. Sinusubukan niyang kunin ang kanyang libro pabalik pero pagkaabot niya, umatras si Nino at sinipa siya dahil sinubukan niyang lokohin siya. Bumabukas ang aklat. Nang makita ni Nino ang lumang litrato ni Futaro, nabigla siya, tama ang tipo niya ang lalaking nasa larawan. Nahihiya, nagkunwaring sinabi ni Futaro na larawan iyon ng isang kamag-anak. Nagpapatawa, pinasyang ipakita ni Nino sa kanya ang isang lumang larawan niya at ng kanyang mga kapatid. Pero si Futaro talagang wala talagang pakialam, kaya pinuntahan niya na lang ang iba para ipakita ito. Relieved si Futaro na hindi napansinin ni Eno ang kabilang bahagi ng larawan, kung saan nakatayo ang mas batang Futaro kasama ang babaeng minahal niya noon, isa sa 5 magkakapatid na babae. Kinabukasan ng field trip, si Jatsuba, kasing masigla tulad ng dati, ay sabik na nagsasalita tungkol sa biyahe at sa lahat ng masasayang gawain tulad ng pag-akyat, skiing, pangingisda, at iba pang outdoor na pakikipagsapalaran, lalo na ang bonfire. Kung saan madalas nabubuo ang mga magkasintahan. Tinanggi ni Futaro ang ideya ng pakikipag-date bilang walang saysay, kaya naguluhan si Miku at tinanong kung bakit nga ba nagda-date ang mga tao. Doon sumali si Ichika sa usapan, ipinaliwanag na nagdo-date ang mga tao dahil sobrang damdamin nila sa isang tao at gusto silang makapiling. Hindi na kinaya ni Futaro, kaya pinutol niya sila, sabi niyang panahon na para bumalik sa pag-aaral at lohika. Pero sinabi ni Ichika na may trabaho siya at may pupuntahan si Jatsuba. Naiwan si Miku mag-isa pero inihandog siya ni Ichika at humihiling ng kanyang karaniwang tulong. Kawili. Sinunod siya ni Futaro at natuklasang nagpapanggap si Miku bilang si Ichika. Pagkatapos sa klase, lumapit ang isang estudyante kay Ichika, hindi alam na siya pala ay si Miku. At nag-aamin ng kaba ng kanyang nararamdaman.
Hinihilingan niya siyang sumayaw kasama siya sa tabing campfire. Nagulat si Miku at nagtanong kung bakit, at diretsahang sinagot niya na gusto niya siya. Pinapaisip nito si Miku ng tahimik kung ilan kayang lalaki ang interesado sa pagpalakpak ng chika. Sinabi ni Miku na iisipin niya muna iyon pero pinipilit siya ng lalaki na magbigay ng agarang sagot. Biglang tumutok siya ng mas mabuti sa mukha niya, may panghihinayang na sumisingit. At tinatanong niya kung siya ba talaga si Ichika. Bago makasagot si Miku, sumingit si Futuro, sinasabing hinahanap niya si Ichika dahil kailangan siya ng kanyang mga kapatid. Naiinis, hinarap ng batang lalaki si Futuro dahil sa pag-istorbo, tinatanong kung ano ang relasyon niya kay Ichika. Mabilis na nag-isip, idineklara niyang pinangako na ni Ichika na sasayaw siya kasama si Futuro sa bonfire. Nagulat, iginiit ng lalaki na hindi sapat para sa kanya si Futuro, pero kumpiyansa na sabi ni Miku na astig at buo si Futuro. Inaakusahan sila ng lalaki na magde-date at buong tapang itong kinumpirma ni Miku, hinatak si Futaro palayo. Hindi kumbinsido, hinamon sila ng bata na patunayan ito sa pamamagitan ng paghawak kamay. Nag-aatubili si Futaro pero bago siya makariyak, mahigpit na hinawakan ni Miku ang kanyang kamay na nagulat sa kanya. Nahiya at talo, sa wakas ay umalis ang bata. Ngunit bago siya umalis, tinanong ni Miku bakit siya nagpakilala sa simula at ipinaliwanag niya na gusto lang niyang ang taong gusto niya ay para sa kanya lang. Sa mismong oras na yon, si Nino Itsuki. At dumating si Jatsuba, hinahatak si Futaro papunta sa shopping center para bumili ng damit para sa biyahe. Bawat babae may ganap na ibang sentido sa fashion kaysa sa kanya, pero sa huli, binili nila siya ng mga bagong damit. Sabi ni Nino na dahil palaging kasama nila si Futaro, dapat kahit papaano ay mukhang sariwa siya. Bago maghiwalay, pinaalalahanan siya ni Jatsuba na tingnan ang aklat ng schedule ng field trip, pero pagkatapos, tiningnan ni Futaro ang telepono at nakita ang 5 missed call mula sa kanyang ama. Lumalabas na may lagnat si Reiha, at kahit may sakit ay humihingi pa rin siya ng tawad sa kanya. Walang problema kay Futaro, masaya siyang alagaan ang kapatid niyang babae. Kahit na ginagawa niya ang takdang aralin para sa kanya, bago umalis, hinihiling ni Reiha na ikwento niya lahat tungkol sa biyahe pagbalik niya. Ngunit kinabukasan ng umaga, hindi pumunta si Futaro sa school bus, at nanatili siya kay Reiha, buong intensyong laktawan ang biyahe. Nang bumalik ang kanyang ama at nalaman ang nangyayari, tiniyak niya kay Futaro na pwede pa rin siyang sumama sa kampo, paalala na isang pagkakataong nangyayari lang minsan ang ganito. Biglang gumising si Reiha na parang ayos na agad at humiling pa ng pagkain, na ikinagulat silang dalawa. Sa oras na yon, bigla na lang lumitaw si Itsuki sa bahay at hinila si Futaro palabas, kung saan nandoon lahat ng magkakapatid na naghihintay sa kanya. Hinihikayat nila siyang sumama sa biyahe. At masaya siyang pumayag. Ngunit dahil sa malakas na bagyong nyebe, natigil ang kanilang bus, kaya napilitang manatili sila magdamag sa isang resort na malapit. Habang nag-aonpak, may napulot si Futaro na tala at agimat mula kay Reiha, nagpapa-good luck sa kanya para sa biyahe na nagpapagaan ng kanyang loob. Kinausap ni Ichika si Mikyu ng pribado kung ayos lang sa kanya na sumayaw siya kay Futaro sa bonfire, at bagaman naguguluhan si Mikyu. Sabi ni Miku na ayos lang kung si Ichika yon. Nang gab na yon, umupo sila para sa isang hapunang parang Gordon Ramsay na ikinamang ni Futaro sa pagkain. Habang pinag-uusapan ang schedule ng camping, ipinapaliwanag ni Futaro nang walang kamalian ang buong plano mula umpisa hanggang dulo na ikinagulat ng mga babae sa kanyang kahandaan. Sinabi ni Ichika na pumunta sa open-air bath, pero naalala nilang mixed iyon at tumanggi sumama kay Futaro, ayaw nilang makita ang payat niyang katawan mula sa yin. Sa halip, naglalaba-laba ang mga babae ng sabay. Kung saan binanggit ni Nino na dahil pareho silang matutulog sa isang kwarto, may isang hindi maiiwasang matutulog katabi ni Futaro. Matapos magtalo kung sino ang gagawa, napagpasyahan nilang 5 dami silang magsisilbi ng isang estilo ng buhok para hindi malaman ni Futaro kung sino ang sino, pinapaambag sa kanya ang hula. Ngunit kinabukasan, nagising si Ichika at nagulat nang makita si Futuro na nakahiga na natutulog katabi niya. Ang mapayapang ekspresyon ni Futuro ay bumabagabag sa kanya, at naaalala ang lahat ng nagawa niya para sa kanya, na istorbo siya ng pagnanais na halikan siya. Ngunit nang malapit na siyang humalim sa kanyang mga labi, biglang pumasok si Itsuki at mabilis na sinarado ang pinto. Hindi niya napagtanto kung aling kapatid ang kakakita lang na halos humahalikan si Futaro, pero bago niya ito maiproseso, lumitaw ang 3 nilang guro. Lumalabas na ang paaralan din ay magbabakasyon sandali sa parehong resort. Uwi silang lahat sa bus kasama si Futaro na walang alam at si Itsuki na may alam ng kaunti. Pagdating nila sa campsite, tila lahat ay nag-enjoy sa kani-kanilang ginagawa. Iyan ang inatas kay Futaro na bantayan ang pagkain habang nakaupo si Mahita sa tabi niya. Habang pinapalambot ang kanin, tinanong ni Maida si Futaro para sa payo kung paano siya makakakuha ng magandang babae sa kanyang Glyzy.
Bago makasagot si Futaro, dumating si Jatsuba na may daladalang mga kahon at humihingi ng tulong. Nilapitan niya siya para tumulong pero paliwanag lang kina Maida na imbitahin ang isang babae sa nalalapit na pagsubok ng tapang, na maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon na maging mas malapit sa isang tao. Si Maahida, gayunman, mukhang naiinis dahil nakikitang binabahay ni Futaro si Yotuba habang dinadaglat naman si Ichika sa gilid. Pagdilim, oras na para sa pagsubok ng tapang, at napilit ni Maahida na isama ang isang babae, pero sa kanyang pagkabigo, hindi siya natatakot kahit kaunti. Pero biglang lumukso sina Futaro at Jatsuba at sinindak sila. Nadahilan para magsigaw at tumakbo palayo sina Maida at ang babae. Masayang tawa ni Jatsuba at inamin niyang natutuwa siyang sumama si Futaro sa biyahe, sinasabing sana umalis siya sa kampo na walang pagsisisi. Makaraan noon, papalapit ang sumunod na grupo at maghahanda silang takutin sila rin, pero malalaman nilang sina Ichika at Miku ito na wala namang takot. Habang tinutuyan ni Ichika si Futaro tungkol sa nakakatawang blonde niyang wig, nanahimik si Miku, nalulunod sa mga iniisip. Binaliwan siya ni Futaro na sundin ang mga marka para iwasang mapunta sa mapanganib na bangin at tahimik siyang umindayog bago umalis. Pagkatapos, nagsisiwalat si Miku kay Ichika na nakakaramdam siya ng kakaiba tuwing nandyan si Futaro. Nag-usisa siya, tinatanong si Ichika kung ano ang isip niya tungkol sa kanya nang mapagtanto ang nararamdaman ni Miku. Maingat na hinihikayat ni Ichika si Miku na kunin ang kanyang pwesto sa susunod na sayaw, sinasabing huwag magsisi kung hindi niya ito subukan. Ang pangalawang grupo ay sina Nino at Itsuki, at pareho silang madaling matakot kapag biglang sumulpot si Futaro para takutin sila, kaya pareho silang sumisigaw at tumatakbo. Ngunit napapansin ni Futaro na mali ang nilakad nila at papalapit sila ng mapanganib sa bangin. Sa gitna ng gulo, napaghiwalay si Itsuki at tumakbo palayo, iniwan si Nino mag-isa sa madilim na gubat. Habang hinahanap si Itsuki, namatay ang telepono ni Nino, naiwan siyang walang anumang ilaw at natatakot. Natataranta siya at nadapa sa lupa, pero dumating si Futuro para iligtas siya na parang prinsipe, dahil sa blonde wig niya, inakala siya ni Nino na ibang tao. Yung hotshot na nakita niya sa notebook ni Futuro. Kintaro. Nang tinulungan niya siyang bumangon, ang palda niya ay naipit sa sanga at bahagyang napunit, pero sa sorpresa niya, hindi nagalit si Nino o sinampal siya. Dahil hindi siya nakilala, napagpasyahan ni Futuro na ipagpatuloy ang pagpapanggap. Na nagpapanggap na si Kintaro, tapos pinipilit niyang pawalang hiyahin si Kintaro kay Nino, nagpapanggap na lasing na ginagamit at nilalayo ang mga babae, pero sabi niya gusto niya ang mababangis na lalaki. Pagkakaperpekto siyang jik, pero sabi niya mahilig siya sa matatalinong lalaki. Akala ni Futaro na nagpapanggap lang si Nino na cute dahil alam niyang ayaw niya sa totoong siya, pero inamin niyang ayaw siya sa mga mayabang tungkol sa grado nila. Dituwirang binabatikos si Futuro nang hindi niya alam na siya ang kausap niya. Bigla niyang napansin ang gasgas sa noo niya at nilagay ang isang cute na band-aid, sinasabing sanay siyang mag-alaga ng mga sugat ng kapatid niyang babae. Biglang may nakakatakot na tunog na umalingaw-ngaw sa gubat at sinubukan ni Futuro na kumbinsihin siya gamit ang kanyang pampaswerte, sinasabing poprotekta ito sa kanila. Pero nang lumapit ang tunog, nataranta siya at tumakbo, iniwan si Nino. Nahanap niya ang 100 papuntang bangin at hinatak siya ni Futaro pabalik bago siya makahulog. Ngunit muntik na rin siyang madulas, pero dahil sa agimat ni Reida, naipaghila ni Nino siya tungo sa kaligtasan. Hampas pa rin ang loob, hiniling ni Nino ang kanyang kamay, pero sa halip ay ibinigay ni Futaro sa kanya ang swerte ni Reidas. Sinasabi sa kanya na poprotekta ito sa kanya at tutup din ang kanyang mga kahilingan. Masaya siya sa regalo at tinanong kung mananatili pa siya sa natitirang bahagi ng kampo. Nang sabihin niyang, tinanong niya kung sasayaw siya kasama niya sa bonfire, sabi niya hihintayin niya siya. Bigla, bumabalik ang nakakatakot na ingay, pero si Itsuki pala yon. Nagaluwag ang dibdib, niyayakap ni Nino ng mahigpit ang kanyang kapatid na babae. Nagulat siya na mag-isa hinawakan ni Nino ang sitwasyon. Masiglang lumingon si Nino para ipakilala si Kentaro sa kanila, pero nawala na siya. Nakangiti ng banayad, mahigpit niyang hinahawakan ang agimat, lihim na umaasang makikita niya siyang muli. Pagbalik sa kampo, masaya na naglalakad si Nino, iniisip pa rin ang nangyari kagabi. Nang tanungin ni Futaro kung bakit siya mukhang masaya, tumatangging magsabi ng kahit ano. Nang malaman niyang hindi niya kayang sumayaw pareho kay Nino at kay Ichika, napagpasyahan ni Futaro na magsabi ng totoo kay Nino, pero nang hanapin niya ito, wala na ito roon. Sa halip, natagpuan niya sina Ichika at Miku. Naamoy ang tensyon, umalis si Ichika para bigyan si Miku ng pagkakataon, pero imbes na magsabi ng cute na bagay, tinanong ni Futaro si Miku tungkol kay Nino na ikinainis niya. Nalilito kung bakit galit sa kanya ang mga kapatid, nagtataka si Futuro kung ano ang nagawa niyang mali hanggang diretsahang sinabi ni Itsuki na dahil kumikilos siyang duwag.
Pagkatapos, tinutulungan niya si Jatsuba magdala ng mabibigat na troso para sa kalan, paliwanag na ganoon niyang binabayaran ang pabor sa pagtulong niya noong pagsusulit ng tapang. Gayunpaman, binanggit ni Jatsuba na iniwan niya siya mag-isa para asikasuhin ang lahat ng tumakbo siya paalis kay Nino, kaya napagtanto niyang napakasama ng naging pagtrato niya sa kanya. Pagkawala ni Jatsuba, si Ichika ang nagsilbing tumulong sa kanya. Maihahalata niya sa tono nito na may mali, at ipinaliwanag ni Futuro na ayaw niyang kamuhian ng lahat. Nagpa siya si Ichika na tulungan siyang mag-practice, nagpapanggap na si Nino at si Itsuki, habang sinusubukan niyang tumugon ng natural. Ngunit ang kanyang mga pilit at kahiyahiya na pagtatangka ay nagdudulot sa kanya ng hiwalay na kahihiyan, kaya pinapayuhan niya siyang maging siya na lang. Nagaan ang loob ni Futaro, pinahahalagahan ang pagiging mature ni Ichika. Pagkatapos, isang troso na lang ang natitira. Nag-aalangan pa rin tungkol sa sayaw, hiningi ni Futaro kay Ichika na kanselahin ang kanila, iniwan siyang humarap kay Maida imbes na sa kanya. Pag tiningnan niya siya, nagulat siyang may luha sa mga mata nito. Bago pa siya makapagsalita, dumating ang grupo para kunin ang huling troso, ngunit walang nakapansin na lihim na tinutulungan ni Futaro si Ichika na itago ang kanyang mga luha. Nang hinaing siyang aliwin, maingat na inilapag ni Futaro ang kanyang jacket sa mga balikat niya na nagpaiinit sa kanya. Ngunit bago sila makaalis, nagsara ang pinto at napagtanto nilang nakakandado sila sa loob. Sabayang tawa muna sila pero agad nilang napagtanto na sila'y nakulong. Gusto ni Futaro na puwersahin ang pinto, pero tinuro ni Ichika ang mga burglar sensor na kusang tutunog kapag pinilitan ang pinto. Wala sa pakialam si Futaro, pero hihinto si Ichika, nagbabala na maaabala ang school nila kung gagawa sila ng eksena. At lalo na ayaw niya na malaman ni Miku at isipin na nagsiselo sila habang nakakulong. Pagkatapos, iminungkahi ni Futaro na buhatin si Ichika sa kanyang balikat para subukan niyang i-disable ang detector. Nag-aatubili muna si Ichika, ngunit sa huli pumayag si Lai, natutulala nang mapansin niyang napakalapad ng mga balikat niya. Habang sumasakay siya, hindi maiwasan ni Futaro na mapansin kung gaano kainit ang likod ng ulo niya, at agad na sinabihan siya ni Ichika na mag-focus at tigilan ang mabilis na pagmamaneho. Pag tiningnan niya ang aparato, napagtanto nilang kailangan ng susi para hindi ito mag-explode. Saka nagsindi ng apoy si Futaro para painitin sila, at patuloy na ipinapahayag ni Ichika ang kanyang pag-aalala, pero halos hindi siya nakikinig. Samantala, sa labas, napagtanto ng iba pang mga babae na hindi pa bumabalik si Yotaro at Ichika mula nang umalis sila para magputol ng kahoy na panggatong. Naramdaman ni Mikyu ang paghahati-hati, nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Ichika kasama niya kaya nagpa siya siyang hanapin sila. Nasa nakakandadong silid, biglang sinabi ni Ichika na balak niyang huminto sa pag-aaral nang makahuli ng kanyang pansin at nakahinga siya nang maluwag nang makita siyang nakikinig. Paliwanag niya na dahil sa galing niya sa pag-arte, mas marami na siyang natatanggap na alok sa pag-arte at balak niyang magpahinga muna sa pag-aaral, tulad ng maraming aktor. Ayos lang siya dyan, alam niyang hindi rin siya magaling sa klase, at baka mas masaya si Miku kapag wala na siya. Sa pagkabigla niya, sinabi ni Futaro na masaya siya na nakakita siya ng bagay na kinahihiligan niya at inamin pa niya na naiinggit siya dahil may mga pagpipilian siya sa buhay. Sa sandali ring iyon, nagawa niyang gumawa ng apoy na nagulat at humanga kay Ichika. Pagbulong ni Ichika na ayos lang siya kung kakanselahin ni Futaro ang sayaw. Basta makapagsayaw naman sila ng sarili nila. Pero saka sinabi ni Futaro ang isang alamat na ang mga magkasintahang sumasayaw sa bonfire ay mananatiling magkasama ng matagal. Nang marinig ito, biglang nagsisi si Ichika na siya ang naghimo kay Miku na hayaan siyang sumayaw kasama si Futaro, napagtanto kung gaano pagiging makasarili at masasaktan ang kahilingang iyon. Biglang bumagsak ang isang troso papunta kay Ichika, pero nahatak siya ni Futaro palabas ng daan sa tamang oras. Tinitignan niya siya, ramdam ang pag-apaw ng emosyon na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Ang pagbagsak ng troso ay nagdulot ng malakas na ingay na nagpabuni sa alarmang panakaw. Isang boses ang nagbababala sa kanila na kunin agad ang susi o tatawagin ang pulisya. Biglang umaandar ang mga sprinkler, binabasa silang dalawa at sumasabog ang takot. Sa sandaling iyon, dumating sina Miku at Itsuki na may susi, hinihingi ng paliwanag kung bakit magkasama sina Futaro at Ichika. Pagkatapos silang mapakawala, sinaway sila ng guro dahil naglalaro sila ng mabahong kalokohan. At kapwa sina Mikyu at Itsuki ay tumatangging paniwalaan ang inosenteng paliwanag ni Futaro. Kinabukasan, nagkasipon si Ichika dahil nabasa siya. Habang sinisisi siya ni Itsuki dahil sa pagiging pabaya, sabi ni Ichika na kailangan harapin ni Itsuki ng diretsyo si Futaro. Nag-aalala si Ichika kung talagang masamang tao si Futaro para sa kanya at hindi makasagot si Itsuki. Sa ibang lugar, hinataka-hinahila si Futaro sa kama para isama sa pag-ski kasama ang iba. Sabi ni Futaro na may sakit siya, pero inakusahan siya ni Jatsuba na nagpo-procrastinate lang, nangako na ituturo siya kung hindi siya marunong mag-ski. Sinabi ni Jatsuba na may sakit si Ichika at inaalagaan siya ni Itsuki nang tinanong kung nasaan ang iba.
Sinabi ni Futaro na naging kahiyahiya lahat mula noong gabing iyon, tapos binigyan ng babala si Jatsuba na tingnan muna sa loob bago magsara ng pinto ng susunod. Dahil si Jatsuba ang nag-lock sa kanila, lumapit si Miko mula sa likuran. Tinitigan siya ng mabuti ni Futaro, sinasabing parang ibang-iba siya. Natataranta si Miko at natumba pa urong, tinatanggihan ang alok niyang tulong. Nakarating si Ichika, medyo may sakit pa pero handang sumali. Nang tanungin ni Futaro tungkol kay Itsuki, sabi ni Ichika na naglalaro siya sa iba, kaya hindi pa sila nagkikita. Nang naghahangad ng kasiyahan, iminungkahi ni Ichika na maglaro ng tag at gawin si Jatsuba ang naghahabol. Habang binibilang ni Jatsuba ang mga segundo, mabilis na nagsiski ang mga babae habang nahihirapang makasunod si Futaro. Mahinahon niyang tinatanong si Ichika kung sinabi niya sa iba ang nangyari kagabi, lalo na tungkol sa balak niyang mag-drop out sa paaralan. At pinapangatyagan niya sa kanya na hindi niya ginawa yon. Bigla, na-realize ni Futuro na hindi niya alam kung paano titigil at nauwi sa pagbangga sa puno. Nagkumpunong tao sa paligid niya, kaya mabilis siyang tumayo, nahihiya. Habang hinahaplos niya ang ulo, natigas ang kanyang benda at natanggal, nandoon naman si Nino at pinansin niya yon, kinilala niya ito. Magkakamali siyang isipin na si Futuro ay si Quintero talaga, ang lalaking may nararamdaman siya. Natangis na takibo, agad tumakbo si Futuro, tumangging harapin si Nino at ilahad ang katotohanan. Pero nauwi siyang natagpuan ni Jatsuba na hinahabol siya para maitad. Nahuli sa pagitan ni Nino at Jatsuba, nakalusot si Futaro at nagtago sa loob ng kalapit na iglo. Sa loob, natagpuan niya si Miko na nagtatago rin doon mula kay Jatsuba. Dahil sa makipot na espasyo, napipilit silang magkalapit at kinakabahang sinasabihan ni Miko siya na huwag masyadong gumalaw. Noong sinubukan ng umalis ni Futuro, pinigil siya nito, hinihiling na manatili pa ng kaunti. Nag-uusat sila tungkol sa kakayanang magtagal ni Jatsuba, at iminungkahi ni Miko na lagyan siya ng handicap para maging patas ang laro, pero hindi sang-ayon si Futuro. Sinasabi niya sa kanya na ang pagiging athletic ni Jatsuba ay bunga ng kanyang pagsusumikap at hindi patas na maliitin ang kanyang mga ginagawa. Nang marinig ito, napawi ang pag-aalala ni Miko na pagtanto niyang hindi niya dapat ikumpara ang sarili sa mga kapatid niya at okay lang na ipaglaban si Futuro sa sariling paraan. Napuno ng tuwa, bigla siyang tumayo, nabunggo ang ulo sa Kisame, napangiti sa kirot pero ngumiti pa rin, sabi niya patas ang lahat pag-ibig lang ang usapan. Pagkatapos, hinugot ni Miko ang telepono at tinawagan si Ichika, hinihimok siyang magkita at mag-usap. Sabi niya na pagdating sa mga skilling na ito, gusto niya patas ang trato, hindi kinakailangang pantay, at tinatanong niya si Ichika kung ano ang dapat gawin niya. Si Ichika tinatanong kung tungkol ito sa sayaw sa bonfire. Sinasabing ni Miko, pagkatapos ay bigla niyang iminungkahi na pwede na silang sumayaw kasama si Futaro. Ngunit agad naubo si Ichika, at sinabihan siya ni Miko na bumalik sa kama bago lumala ang kanyang lagnat. Diya pala, biglang Futaro. Kumakanta sa kanilang usapan sa telepono nang hindi inaasahan, at namumula si Miko nang umupo siya nang malapit sa tabi niya. Habang nakikinig si Futaro, sinabing babalik na ni Ichika at pinakiusapan silang hanapin si Itsuki na pakiramdam ni Ichika ay nalulungkot. Kaya sinimulan nilang hanapin si Itsuki, nagsimula sa cafeteria, at mula pa nung umaga ay naka-off ang telepono ni Itsuki, kaya nag-aalala si Miko na baka nawawala siya sa gubat. Pero habang naghahanap, nararamdaman ni Futaro na humihina siya, na pagtatanto na nahawa siya ng sakit ni Reiha at siya ang dahilan kung bakit nagkasakit na rin si Ichika kanina. Pagdating ni Nino at Ichika, sinaway agad ni Mikyu si Jatsuba, sinasabing itigil na ang pagtakbo-takbo sa labas. Pero sabi ni Ichika, unang nagtag sa kanya si Jatsuba. Sinubukan ni Nino na ibalik sina Futaro at Ichika sa kama. Pero tinatanong ni Futaro si Jatsuba kung tumakas si Itsuki sa kanya, at pinaghihinalaan niyang higit pa ito sa pagtatago, kaya tiningnan nila ang mapa. Nakita nilang halos na pagsikmura na ng lahat ang bawat sulok maliban sa restricted area. Nino umiikot pabalik. Handang iulat ang pagkawala ni Itsuki sa rescue team makakatulong. Ngunit hinarang siya ni Ichika at iminungkahi na maghanap pa sila ng isang beses. Napansin ni Futaro na may kakaiba at naalala ang tawag noong nauna. Hinahadlangan niya si Nino na tumawag ng tulong at sinabing siya na ang hahanapin si Itsuki habang dinadala si Ichika para tumulong sa kanya. Dinala niya siya sa cable chair, sinabing makakatulong ito para mas mabilis niyang mahanap si Itsuki. Habang nagsuscan pababa, biglang sinabing nakita ni Futaro si Itsuki. Pero nung mas tumingin si Ichika, napansin niyang may itinuturo siyang isang taong hindi naman partikular. Bigla, nang walang babala, hinubad ni Futaro ang hoodie ni Ichika na nagbunyag kay Itsuki na nagkukunwaring si Ichika at sa wakas niya siyang nakita. Napagtanto niya na nabatid ni Futaro mula pa sa paraan ng kanyang pagsasalita sa kanya at bagaman karaniwan siyang hindi sensitibo, sapat ang alam niya tungkol sa kanila para makita ang pagkakaiba.
Mga oras ng mas maaga, pinaniwala ni Ichika si Itsuki na maranasan si Futaro mula sa kanyang pananaw para patunayan na iba siya sa kanilang ama at mapagkakatiwalaan, naniniwala na mababago nito ang kanyang pagtingin sa kanya. Pinuno ng guilt, napaiyak si Itsuki, humihingi ng tawad sa abala at umamin na nais niya lang siguraduhin. Maingat siyang pinapalubag ni Futaro pero lalala pa ang lagnatin niya. At siya ay natutulog sa balikat ni Itsuki. Pagkatapos, isang guro ang nagbalik kay Futaro sa kanyang kwarto, at ang tunay na si Ichika ay humihingi ng paumanhin, sinasabing siya ang nagbigay ng ideya kay Itsuki. Gusto ng mga babae na manatili sa kanya pero tumititig si Futaro at sabi wala silang magagawa. Sumang-ayon ang guro at ipinagbawal ang pagpasok ng magkapatid habang nagpapahinga siya. Pero bago sila umalis, hinarang ni Futaro si Nino at sinabing may ibang lakad si Kintaro pagkatapos niyang makilala siya, kaya umalis siya. At sana ayos na siya. Na-misinterpret ni Nino ito bilang pagtanggi at umalis ng may sama ng loob para kina Ichika at Mikyu. Inabot ni Mikyu kay Ichika ang isang match soda at inilapit ang noo niya sa kanya para sukatin ang lagnat. Iniisip ni Ichika na baka nakuha ni Futaro ang lagnat niya mula sa kanya, pero sabi ni Mikyu baka nagsimula na ito ng mas maaga. Humihingi rin ng tawad si Ichika dahil tinanggap niya ang sayaw nang hindi inisip ang nararamdaman ni Mikyu. Humihingi rin ng tawad si Miko dahil naging makasarili tungkol kay Futaro. Alam niya na gusto niya siya, pero gusto rin ng iba, ngunit sa pagkagulat ni Ochika, buong tiwala na nagsabi si Miku na, hindi tulad dati, hindi na siya magpipigil at determinado siyang makuha ang puso ni Futaro, kahit pa kailangan niyang makipagkumpetensya laban sa kanyang mga kapatid. Walang pag-aatubili, tahasang ipinagtapat ni Miku na gusto niya si Futaro, ngunit naantig sa kanyang determinasyon. Mahigpit siyang niyayakap ni Ichiko, sina Jatsuba at Itsuki naman ay nagsusulsol ng mga gamit ni Futaro. Natagpuan ni Jatsuba ang kanyang mga tala na may mga tag ng mga lugar na gustong bisitahin ni Futaro at mga gawain na nais niyang gawin at naunawaan kung gaano siya talaga kasabik para sa paglalakbay na ito. Bigla, naisip ni Jatsuba na sumingit at sumama kay Futaro, hindi papayag na mag-isa siyang bugulin ang huling gabi ng biyahe. Habang tinatanaw ng guro si Futaro ay tinawag papalayo, pasingit din si Itsuki. Na parehong ideya tulad ni Jatsuba na samahan si Futaro. Nasa dilim, hinahanap niya ang switch ng ilaw at pinindot, pero laking gulat niya na pareho pala ng ideya ang lahat ng 5 magkakapatid doon. Bawat isa sa kanila ay umaamin na dumating sila dahil nagmamalasakit sila sa kanya. Si Itsuki ang unang lumapit. Mahinhin niyang sinasabi kay Futuro na hindi pa siya gaanong nakakakilala sa kanya, pero umaasa na pag nagising siya, mas marami pa siyang ibabahagi tungkol sa sarili niya sa kanila. Pagkatapos, habang nagpapatuloy ang bonfire sa labas, mahimbing na natutulog si Futuro sa loob, hawak ng marahan ang kamay niya ng isang tao. Sa darating na panahon, nakatanggap si Raya ng text mula kay Futuro na nagsasabing nakalimutan niya ang kanyang singsing sa bahay. Nagmamadali siyang dala ang singsing para hanapin si Futuro na natutulog. Halos niya siyang pagsabihan dahil nakalimutan ang singsing pero huminto siya nang mapansin ang pampalok na binigay niya sa kanya noong mga nakaraang taon na nakasabit pa rin sa kanyang leg. Nagsisimula na ang seremonya ng kasal. Habang naglalakad si Futaro patungo sa dambana, nakasalubong niya si Maida at ang magiging ina ng kanyang anak. Masayang binibigyan ni Maida ng pagkilala si Futaro. Sinasabi niyang pinakasal niya siya dahil minsan ay hinimok siya ni Futaro na sumayaw at hawakan ang kamay niya sa bonfire. Naalala rin niya kung paano magkahawak ang kamay ni Futaro at ng magiging asawa niya habang may sakit siya noong gabing iyon. Pagkatapos, pumasok ang babaeng ng oras at nang hinawakan niya ang kamay ni Futaro, naalala niya na noong gabing iyon hindi lang siya ang humawak ng kamay niya, kundi bawat isa sa mga kapatid. Bawat isa ay tahimik na umaasang sila ang nasa kanyang tabi. Bigla na lang magising si Futaro mula sa lagnat at makita ang mga magkakapatid na tuwang-tuwa na malusog na siya. Maingay sila sa selebrasyon at napapikon si Futaro sa ingay. Pinalalayo niya sila at tumatakbo silang lahat, nagtatawa nang hindi alam na ang isa sa kanila ang magiging pag-ibig ng kanyang buhay.